Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Talagang gusto nyo na magbabago ng inyong buhay, magbabago ng inyong kinabukasan, magbabago ng inyong pananaw, magbabago ng inyong pakiramdam, at higit sa lahat, magbabago ng inyong kabuhayan. Isipan, pagkatapos na mahirapan, ano ang iisipin? Layasan ng asawa. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Tatandaan nyo, ang taong pinagpapala ng Diyos ay hindi maaring sumuway sa kalooban ng Diyos. Purihin. Praise God. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka namin pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Yunulwalhati, pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At pinasasalamatan ka namin. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at pagpalang kamay upang ang lahat
ng mga may karamdaman at may sakit, inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ng malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to John chapter 6, verses 1 to 15. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias, and the great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover feast was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up.
Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumapis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kuburulan.
Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. May nabalitaan ako tungkol sa isang binatang pilyo na sumakay sa isang jeepney. Tapos tinanong niya ang jeepney driver, "Mama, magkano po?" Nung tumingin sa kanya ang driver, sinabi ng driver sa kanya, 7 pesos. 7.50 pala. 7.50. Napansin niya, yung driver, duling. Kaya inisip niya, bibigyan lang niya ng 375 yung driver. So nagbayad siya sa driver. 375 lang. Nagalit sa kanya yung driver. Kulang tong bayad mo. Tinanong niya yung driver, "Magkano po ba yan?" Sabi ng driver, 750. "Oh, bakit nagkulang ang bayad ko? Dalawa kayong sumakay eh." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Hello? Kumusta na kayo? Matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, malighawa. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda, bata man matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig ka ng iyong salita, sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pag may El Shaddai sa kanya'y nagbigay, anong mangyayari? Siksik hindi gumapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sino magtutunay? Sa buhay, happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous, Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga.
na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maghihawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Taas ang inyong dalawang kamay. Ibig nyo talagang pagpalain. Ibig nyo ngayong gabi pauwiing may dalang 12 bakol na biyaya. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Find your partner. Find your partner. Sabihin mo sa partner mo, anong ibig mo ngayon? 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo, ibig kong ako'y pagpalain. Nang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. 1 plus 1. 3 plus 3. Hostong takal, siksik, liglig, umaapaw. Talagang gusto nyo? Okay. Sabihin mo sa uli ang ganito. Kung gayon, makinig tayo ng mabuti. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. 'Purihin, purihin ang Panginoon. Okay? Taas muna natin ang ating mga prayer request at lahat na ipinataas ni Father Larry Paz kanina. Okay, matatakot. Kung gusto nyo talagang pagpalain. Sabihin nyo, Panginoon, ngayong gabi, ibig ko pong inyong pagpalain ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Nang sa gayon, marami akong matulungan na mga taong nangangailangan sa ngayon. Pagpalain niyo po ang lahat ng aking kahilingan, lahat na bagay na itinataas ng aking dalawang kamay. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang aking pakikinig ng mabuting balita na siyang pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya na aming kailangan sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus, ako po ay nananalig na ito'y magaganap ngayon. Ngayon din. Amen. Amen. Okay, sabi lang kung 3, yuyuko kayo ng 3 ulit. Unang sasabihin nyo, hostong takal. Pangalawa, sasabihin mo, siksik, liglig. Pangatlo, sabihin mo, umaapaw. 1, 2, 3. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Tayo po ay nasa pangatlong Sabado sa pagninilay tungkol po sa 3 bagay. Divine guidance,
divine protection, and divine provision. Tatlo po pa lang yan, pero mayroon pong mas mahalaga dyan na siyang pinagbuhatan ng mensaheng ito. At sa susunod na Sabado, ayan po ang ating tatalakayin. At ako'y naniniwalang lahat na may suliranin na hindi niya mapagdesisyonan ng mga ilang linggo na, sa Sabado ay inyong mapagdedesisyonan. Naniniwala ba kayo? Isang desisyon na magbabago ng inyong buhay, magbabago ng inyong kinabukasan, magbabago ng inyong pananaw, magbabago ng inyong pakiramdam, at higit sa lahat, magbabago ng inyong kabuhayan. Amen ba? Sabihin niyo salitang pakikinig. Okay. According to the gospel reading we had this evening, according to John chapter 6, verses 5 to 9, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he had already in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "There is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 pirasong tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Unang magandang balita, brothers and sisters, ibig ng Diyos na ang lahat ng tao, gaano man sila karami, tulad natin ngayon, sa dakong ito, na lumalapit sa Kanya, ay Kanyang pagpalaing lubos-lubos. Narinig niyo yun? Tandaan niyo ito, ibig ng Panginoong Kristo na ang lahat ng tao na lumalapit sa Kanya, gaano man sila karami, ay Kanyang pagpalaing lubos-lubos. Tanong ko ay, kayo ba'y naniniwalang pagpapalain ngayon? Kayo ba'y naniniwalang ang Diyos natin ay hindi minsan nagkulang at hindi nagpabaya? Sa ating Diyos, walang suliranin, walang pangailangan na hindi po niya matutugunan sa isang iglap lamang. Nasundan niyo? Ang isang katakatakang dapat natin tandaan ay lahat ng malaki ay hindi po nanggagaling sa malaki, kundi sa maliit. Sa banal na kasulatan, unang Korinto, unang kabanata, 1 Corinthians chapter 1, sinasabi doon, God chose to use small things of this world. Pinipili ng Diyos yaong maliliit, yaong walang halaga, yaong sa tingin ng mundo ay walang bilang, walang kwenta. Mga taong yagit, kung tawagin ng ating lipunan. Subalit kapag ang mga taong yagit na ito ay nakasumpong kay Kristo, nanalig at nanampalataya, ang taong yagit na ito ay magiging sandakila
at higit pang dakila sa lahat na dakila ng tao. Narinig niyo yun? Ang ating Diyos po ay mahilig gumamit ng mahihina. Yung hindi na makalakad, yung hindi na makabangon, yung halos hindi na po makahinga. Subalit, buhay pa. At ako'y naniniwala na ngayong gabi, lahat na nakikinig, na halos kinakapos na paghinga, halos hindi na makabangon sa kanyang higaan dahil sa kanyang karamdaman, ngayon din, ibabangon ng Panginoon. Ngayon din, pagagalangin ng Panginoon. At ang wala nang makain, ngayon din pakakainin. At hindi lang yon, ang darating sa kanyang pagkain, susobra pa para sa kanya. Hindi lang panggabi, hindi sa gabi ngayon, hindi lang sa 2 araw, ito po'y aabutin ng 2 taon. Narinig niyo yun? Hallelujah. Sabihin niyo salitang hallelujah. Kanina, pagdating ko, alam mo naman, mga kapatid natin yan, mahilig yan mag-abang. No? Inaabangan ako sa pagbaba ko sa aking sasakyan. Ay, hindi ko naman sila mahipo lahat, no? Sinasabi ko na sa kanila, mga ganun kayo. Aba, humahalak pa sila at sumasang-ayon sila. Subalit, ang layunan lang nila, mangitian ko sila. Sa sandaling mangitian ko sila, lahat ng kaniyang suliranin, tapos na. Amen? Subalit, may isang paglabas ko sa aking dressing room, naroroon. Maganda siya. Bata pa. Ang sabi ko sa kanya, sino ka at saan ka galing? Ang sabi niya sa akin, ako po ay galing sa Taipei. Doon po ko nagtatrabaho. Galing po ko sa isang mahirap na pamilya, wika niya. Subalit mahirap man kami, Brother Mike, lumaki kaming may takot sa Diyos. At ako po ay nangarap sa buhay, ang wika niya, na hindi magtatagal, kami ay yayaman. Ako ay yayaman. Wika niya. O sabi ko, kumusta ka na? Sabi niya, sa awa ng Diyos, nakapagpatayo na po ako ng malaking bahay sa Tagaytay. Mas malaki pa niya sa bahay mo, Brother Mike, sa Tagaytay. Hallelujah. Well, anyway, sabi ko sa kanya, paano ka nakapagpatayo? Lahat na sinabi ko niya sa aking pakikinig sa iyo, ginawa ng Diyos sa akin. Ginawa ng Diyos sa akin. Ang isa lang anyang bagay, Brother Mike, na aking ilalapit sa iyo ngayon ay tungkol sa aking buhay pag-ibig, pagmamahal. Ang sabi ko sa kanya, sister, may asawa na ako. Ang sabi niya sa akin, ako rin anya ay may asawa na. O sabi ko, ngayon, anong problema mo? Well, una niya, umiiyak talaga siya. Sabi niya, hayaan mo kong umiiyak, Brother Mike. Kako, bakit? Ang isa sa aking kahilingan sa Panginoon, naririnig ko palagi sa mga nagpapatotoo, sa dami ng tao sa Maynila, sa gawain ng El Shaddai, napakahirap mong lapitan. Ang hiling ko sa Panginoon, sapagkat ako hindi magtatagal dito sa ating bayan, babalik ko ng Taipei, wika niya, makausap ko kayo. At mahawakan ko kayo. Tinitigan ko siya. Sabi ko, wag mo nang ituloy ang iniisip mo. Ang sabi niya, hindi, Brother Mike. Ganito po ang totoo. Ang aking mga kapatid na pagtapos ko ng silang lahat sa pag-aaral. Dahil sa binigay sa akin biyaya ng Diyos,
sa ibang bayan. Nang banggitin niyang hindi siya mayaman, ang sabi ko, sister, ito ang tandaan mo. At ito po ang tandaan yung lahat. Kung tayong lahat ay nananalig sa Diyos, huwag niyong sasabihin na kayo ay hindi mayaman. Alam niyo kung bakit sa kamay niyo? Tayo ay mga anak ng pinakamayamang ama. Ang kayamanan niya ay nasa langit at sa lupa. At alam niyo, mula pa sa simula ng likhain ka at ako sa sinapupunan ng ating ina, binigyan na tayo ng mana. Binigyan na tayo ng mana. Yung ibinabahay ko sa inyong God's divine protection, guidance, and provision is already in us. Nasa sa atin na. Ang tanong sa akin ng isa, kung totoo, Brother Mike, sinasabi mong yan, bakit hanggang ngayon mahirap pa ako? Well, anyway, balikan ko muna ang aking panauhin, baka makalimutan ko, tapusin ko ang kwento niya. Sabi niya kako, anong maitutulong ko sa iyo tungkol sa pag-ibig? Sabi niya, marami pong nanliligaw sa akin, Brother Mike, mga gwapong tulad mo, at bata pang tulad mo. Ang sabi niya sa akin, sabi ko naman sa kanya, siguradong hindi ako isa doon sa kanila. Narinig na yun? Subalit na niya, dahil sa ibig kong makasunod sa kalooban ng Diyos, wala isa man sa kanila ang aking tinitingnan o pinagbibigyan sapagkat may asawa nga ako. Bagamat, hiwalay na kami ng matagal na panahon. O sabi ko, ayaw mo nang balikan ang mister mo. Ang sabi niya, pwede ho ba, Brother Mike, na pawala na natin ang visa? Pwede ho ba pawalan natin ang visa? Kako iyan ang karamihang iniisip ng marami. Mag-aasawa na hindi pinag-iisipan, pagkatapos na mahirapan, ano ang iisipin? Layasan ng asawa. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Tatandaan nyo, ang taong pinagpapala ng Diyos ay hindi maaring sumuway sa kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Well, anyway, that kind of problem can easily be solved. Hindi po mahirap bigyan solusyon yan ng Panginoon. Walang mahirap na bagay sa Diyos kung alam lang natin. I always say, and I will repeat this, miracles are forever, but they don't just happen. You have to make it happen. Narinig niyo yun? Miracles are forever. They are always there. They are always available. Ang sabi ng isang pelikula na narinig ko, walang forever. Narinig niyo yun? Ang sabi ng isang pelikula, walang forever. Ito po ay may magandang balita ko sa inyo. Ang isang batikang direktor, alam kong kilala ninyo, si Direktor Carlo Caparas. Narinig niyo yun? Nagpakilala sa akin isang araw. Hindi ko alam na siya po ay halos nag-retire na po sa paggawa ng pelikula. Dahil sa isang pangyayari sa kanyang buhay, nawalan siya ng buhay na gumawa
ng ano paman tungkol sa sining ng pelikula. Subalit nang makausap ko siya at pagkatapos mangusap siya sa akin, on our second meeting, ang sabi niya sa akin, Brother Mike, kung babalik man ako sa pagproduce ng pelikula, ang ibig kong gawin, mga himala ni El Shaddai. So binigyan ko siya ng aking aklat na Miracles Are Forever. Ang sabi ko sa kanya, kung may time ka, basahin mo yan. Then come back to me and I will tell you what God wants you to do. So nasa kanyang aking aklat na Miracles Are Forever. Doon ko sa kanya narinig na sabi niya may pelikulang walang forever. Sa pangatlong pagtitagpo namin, ang sabi niya, ang ating isa sa pelikula ay ito ang pamagat, Miracles Are Forever. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At sa darating pong Sabado, siyang ating magiging panauhin upang ihayag sa inyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay nang kami po ay magkatagpo. Manonood ba kayo ng sine? Lahat na manonood ng sining ito, uuwing may himala sa buhay. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Balikan natin ang ating pinagninilayan, God's divine provision, protection, and guidance. Unang tanong, gusto niyong malaman kung ano ang mayroon kayo? Nakikinig ba kayo? Uulitin ko ang aking tanong. Ibig niyo bang malaman ngayong gabi kung anong mayroon kayo? Tanungin mo ang katabi mo, Sister, anong mayroon ka? Anong sagot niya? Huwag mo sasabihin, baka hold uping ka pa. Makinig po kayo sapagkat ako po ay nagdasal. Simple po ang aking panalangin. Wika ko, Panginoon, ngayong gabi, sa kanilang pakikinig, maganap nawa ang mensaheng ito. Taas kamay niyo. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, tungkol po doon sa pagbabasa ng Panginoong Kristo ng kasulatan sa sinagoga, ito po ang kanyang sinabi sa mga taong nakatitig sa kanya sa loob ng sinagoga pagkatapos niyang bumasa. Ang sabi niya, ang lahat ng inyong narinig na aking binasa ayon sa sinulat ng mga propeta, naganap ngayon habang kayo ay nakikinig. Naganap ngayon habang kayo ay nakikinig. Hihiramin ko po ang sinabi ng Panginoong Kristo sa sinagoga at sa mga Hudyo. Ngayong gabi, para sa inyong lahat na nakarating dito sa Ambel City at sa inyong lahat na nakikinig sa internet, sa DWXI, at makakapanood nito sa playback sa television, habang kayo'y nakikinig, nagaganap sa inyo ang pangakong ito ng Diyos. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Lagay ang inyong ulo sa inyong kamay. Makinig ka na mabuti.
Ang tawag ko dito, insight. Anong ibig sabihin ng insight? Mga bagay na ipinakita sa akin ng Espiritu ng Panginoon habang ako po ay tumutunghay sa banal na kasulatan. Know how to avail of God's divine protection, provision, and guidance. Alamin natin at dapat nating malaman paano magaganap sa buhay natin ang protection ng Diyos, ang gabay ng Diyos, at ang walang pagkukulang na provision ng Diyos. Paano? Sabihin nyo, paano? Gusto nyo malaman? Okay. First, things that we must know. Unang bagay na dapat nating malaman tungkol sa bagay na mahalagang ito, God's divine protection, guidance, and provision. Know that God's unlimited divine provision, divine protection, and divine guidance has already been given to you. It is in your hands. It is within your control and command. Your hands, your brain, your feet, your eyes, your ears, your face, and everything that is in you. Lahat. Pag uwi niyo sa bahay niyo, humarap kayo sa salamin. Tingnan niyo ang inyong dalawang mata. Tingnan niyo ang inyong mukha. Hipuin niyo ang inyong tainga, dalawang tainga. Hipiin niyo ang ilong, kahit pango yan. Ilabas niyo ang inyong dila. Tingnan niyo ang inyong mga ngipin. Ikaway niyo ang inyong makamay. Sumigaw kayo ng malakas. Lakasan niyo pa. Tumalong kayo ng 7. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Opo kayo uli. Tatanungin ko yung ngayon. May naramdaman ba kayo? Hindi ba lumakas ang inyong tuhod? Hindi ba habang kayo'y nakikinig, ang inyong tainga nakikiliti? Hindi ba habang ako'y nagsasalita, nakadilat ang iyong dalawang mata? At nakatingin kayo sa akin? Hindi ba bawat salitang binibitawan ko ay ninanamnam ninyo? Hindi pa sa pamagitan ng mga salitang hinahayag ko sa inyo, may pag-asang dumarating sa inyo? Hindi ba gumagaling kayo? Hindi ba bumibilas ang tibok ng puso nyo? Bakit? Sa inyong pakikinig, nagaganap ang inyong inaasahan. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Nasaan kamay niyo? Babalikan natin ang nakaraang aral ng Sabado. Ang tanong ko sa inyo, ano ang ginagamit ng pipi para makapagsalita? Kamay. Ano naman ang ginagamit ng bingi? Anong bulag para makakita? Tainga.
pakikinig. Ano naman ang ginagamit? Hallelujah. Nang bingi para makarinig? Mata. Brothers and sisters, wala ba kayong natutuhan doon? Paano natutuhan? Paano natutuhan ng pipi na mag-sign language? Paano? At paano natutuhan ng bulag na makakita sa pamagitan ng pakikinig? At paano natutuhan ng bingi na makarinig sa pamagitan ng kanyang dalawang mata? Paano? May nagturo sa kanila. May naggabay sa kanila. At ang gabay na yan, ang tinatawag kong divine guidance. At ang pagkakaroon ng sign language, iyan po ang divine provision. In other words, brothers and sisters, hindi dapat tayo magkulang. Hindi dapat tayo manatili sa isang suliranin. Walang suliranin, walang solusyon ang Diyos. Lahat nabibigyan ng solusyon. At ang solusyon ay naririyan na sa inyong mga kamay. Nariyan sa inyong kamay. Okay. Balik ang kamay nyo sa inyong ulo at bibigyan po natin ito ng iba yung liwanag. John chapter 6 verse 9 says, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" So ang sabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, nang makita niya ang maraming tao na alam niyang nagugutom na, ang sabi niya kay Felipe, saan tayo makabibili ng tinapay para pakainin ang mga taong yan? Sinabi niya yon para lang subukin si Felipe kung mayroon nang nalalaman sa kasusunod kay Jesus. Mga tagasunod ni Jesus, dapat habang tayo po ay nasumusunod sa Kanya, mayroon tayong natututuhan at nalalaman sa buhay espiritual at sa buhay ngayon na ipinakikita sa atin ng Panginoong Hesukristo. Amen? Subalit si Felipe, wala pang alam. Ang ginagamit ni Felipe, yung kanyang pangkaraniwang paningin. So ang sagot ni Felipe, Panginoon, kahit po 1 taong sweldo naming lahat, pagsamasamahin, hindi po magkakasya ang tinapay na aming bibilhin sa napakaraming taong ito. May sumigaw sa isang alagad. Sabi niya, mayroon po ditong bata. May dala pong 5 pirasong maliliit na tinapay at 2 pirasong maliit na isda. Gaano na ito? Sabi ni Andres. Gaano na ito sa ganyang karaming tao? Nakikinig ba kayo? Una, kung kayo nakikinig, ito po ang problema natin. Kaya hindi natin nakikita yung inahanda at binigay sa atin ng Panginoon na kapangyarihan, magbigay solusyon sa lahat ng ating suliranin dumarating sa buhay. Una, tulad ni Felipe at tulad ni Andres, mahirap ang nakikita. Imposible ang nakikita. Paano ko ito pararamihin? Paano ko pakakainin sa 5 pirasong tinapay? This is impossible. Brother Mike, how can I do that? Ang inuutos mo sa akin, isang imposible. In this ministry, I do not want to hear from any worker these words, impossible.
sapagkat sa ating Diyos, walang imposible. Purihin natin, Panginoon. Mahirap at imposible, sarado na ang pintuan ng langit. Kayo ang may gawa niyan. Kayo ang nagsara ng biyayang walang pagkukulang. It is not God's fault. Hindi nagkukulang ang Diyos. These things, from the beginning, kung babasahin niyo po ang banal na kasulatan sa aklat ng Henesis, nang likhain lang yung lahat ng bagay, inintriga po sa tao. At ang sabi niya, take dominion in full control of all these things. These are yours. Let them grow and multiply. Ang sabi ng Diyos, sa lahat ng bagay niyan, mga isda, mga ibon, mga halaman, etc., ginto at pilak sa kabundukan, pamahalaan nyo yan. Sa inyong lahat yan. Punuin nyo man ang taon na igdig, hindi kayo magkukulang. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In other words, brothers and sisters, these things is in our hands. Nasa kamay natin. Sasabihin ko sa inyo, kung sino si Brother Mike. Tulad ako ng karamihan na galing sa isang mahirap na pamilya. Magbubukid. At hindi po bukid na ordinaryo. Bundok po lamang. Bundok po ang aming tinatanman ng palay, tinatanman ng kamote, tinatanman ng saging. Hand to mouth po ang aking experience. Subalit lumarki po ako sa magulang na may takot sa Diyos. Sa magulang na buo ang pananalig sa Diyos. Ang aking nanay, hindi ko narinig na magreklamo sa tatay ko na wala kaming isasaing. Pag wala pa kaming bigas, maririnig ko sa bibig niya, may darating. May darating. Purihin ang Panginoon. At totoo naman na may dumarating. No, ako po'y lumalaki na. Ito po ang aking bukang bibig. Yayaman ako. Yayaman ako. Sabihin mo. Ngayon, nasa bundok kami noon. Wala akong paraan para makatawid ng dagat. Nasa isla kami ng Catanduanes. Pero isang araw, sinabi ko sa aking mga kaklasmate, tandaan nyo ito. Tatawid ako sa dagat na yan. Mangingibang bayan ako. Pagkaraan ng ilang taon, babalik ako dito sa ating bayan. Naka-helicopter. Naka-aeroplano. Pagkaraan ng 10 taon, bumalik ako doon. Practically, literally, naka-helicopter. Pinaikit ko yung helicopter doon sa aming bayan. Nagpasabi na akong darating at may dala kong pera. Hinuhulog ko ang pera sa helicopter. Yabang ano? Yabang. Ang sabi ng aking makababata, si Mariano nakasakay sa tutubi. Tutubi. Hallelujah. Totoo po yan. Totoo po yan. Ang tanong ay ganito, Brother Mike, paano kayo maman? Sabihin niyo. Ang sabi nila sa ikapo. Di ko po nasusumpungan ng ikapo, wala pang gawain ito, yumaman na po si Brother Mike. Yumaman na po. Sa anong paraan? Ako po ay namasukan. Sa aking pamamasukan, nagsimula po ko sa 4 na piso isang araw.
Inari kong akin ang pagawaan na yon at tanggapan na yon. Pumapasok ako ng maaga, umaalis ako, lagpas na po sa taning ng pagpasok. Bakit? Sinasabi ko sa sarili ko, kapag pinagpala ang kumpanya ito dahil sa pawis ko, pagpapalain din ako. Pagpapalain din ako. At totoo naman. Totoo nangyari yon. Hanggang sa dumating ang pangalawang taon sa kumpanyang yon, nagtiwala sa akin ang mga may-ari. At ang sabi ng isa, hulog ng langit ang batang ito sa atin. Siya ang ating pakinggan. Siya ang ating sundin, anuman ang kanyang gagawin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. May mga kasabay ako doon, mga tapos ng korso, engineers, doctors, nurses, etc. Pero, bakit hindi sila yumaman ng tulad ko? Bakit? Nagtatangi ba ang Diyos? Nagtatangi ba ang Diyos? Kaya pag sinasabi sa inyo ng ating mga kritiko na nagpapayaman lamang ang inyong punong lingkod, itong sagot nyo, mayaman na po yan bago nagsimula ang El Shaddai. Pinayaman na ng aming Diyos yan. Tasa kamay nyo. At kami rin ay tulad niya yayaman. Sabihin nyo. Sabihin nyo. Okay. Lagay ang ulo nyo sa dibdib ko. For the first time, sinasabi ko sa inyo, ha? Saan? Sa dibdib. Sa dibdib. Oh. Lagay ang dibdib nyo sa kamay nyo. May dibdib ba kayo? Okay. Alam kong kinakabahan ang dibdib na yan. Alam ko may nagsasabi dyan, ako rin, ako rin. Sabihin nyo. May nagsasabi naman yan, yabang, yabang, yabang. Hallelujah. Saan kayo doon? Sa nagsasabing yabang, yabang o ako rin, ako rin? Okay, ganito yan. Ganito yan. No, ako'y namasukan, nagbukas po ako ng savings account sa Bangko Pilipino. Unang bukas ko, 10 piso. Hindi ko po yung ginagalaw. Gusto kong dagdagan na maging 20 piso. Alam niyo kung bakit? Pambayad sa utang ko sa misis ko. 20 piso na ako'y nag-aaral. Yan ang unang-unang hangarin ko, mabayaran yung inutang ko sa misis ko. Dahil kung hindi sa 20 pisong yon, sabi ng misis ko, hindi ka magkakaganyan. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Unang katangian na hinahanap ng Diyos sa tao, ang marunong tumingin ng utang na loob. Utang na loob. Tasa kamay. Utang na loob natin sa Diyos ang ating buhay. Utang na loob natin sa Diyos ang ating kasuotan. Utang na loob natin sa Diyos ang ating misis, ating mister, kahit po tuyo na yan. Utang na loob natin sa Diyos ang lahat sa ating buhay. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Okay. Balik sa puso ang inyong kamay. Puso. Ito po ay mensaheng puso sa puso. Hindi po ako nagyayabang. Sinasabi ko sa inyo kung paano gamitin ang pagpapala, gabay at proteksyon na ibinigay na sa atin ng Diyos para tayo mabuhay ng matagal
sa balat ng lupa. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Buhay na hindi nagkukulang. Buhay na hindi pumapangit, kundi gumaganda habang tumatagal ang panahon. Amen ba? Close up. Close upin yung mukha ko. Ha? Panoorin niyo sa television ito. Bihira po akong mag-close up, di ba? Ako'y naniniwala na maraming mayaman nakikinig ngayon. Ha? Marami tayong taga-usig na nakikinig ngayon. Marami naman tayong taga-sunod na hanggang pakikinig na lang sa television. Amen ba? Okay. Ano ang nakikita nyo? Bata o matanda? Bata o matanda? Pangit o gwapo? Pagpapalain kayo ng Diyos ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Lalabas ko na sa inyo ang sekreto. Ha? How to use what God has given us. Bago ituloy ang aking patotoo, babalikan ko muna ang nasa Biblia. So sabi ni Andres, here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Ituan niya ang 5 pirasong malilit na tinapay at 2 pirasong isda. Pero gaano na ito at hanggang saan ito makakarating? Iilan lang ang makatikim nito sa ganong karaming tao sa Ambel City ngayon. Tandaan niyo ito. Kayong lahat na nakarating ngayon at naririto, kabilang sa mga taong pagpapalain ng hustong takal, siksik, liglig, umaapaw ng Panginoon. Amen ba? So ngayon, nang marinig ng Panginoon, sabi sa Biblia, alam na niya ang kanyang gagawin. So bago tayo naparito, at bago nyo pa ipinahayag ang ibig nyong gawin ng Diyos sa inyo, alam na ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Alam niya kung anong gagawin sa inyong problema. Alam niya kung paanong pararamihin ang laman ng wallet mo. Amen ba? Hallelujah. Naniniwala ba kayo dyan? Okay. So nasa kamay na pala nila. Anong ginawa? Binigay ng bata kay Andres, binagamay ni Andres sa Panginoon yung 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. At pagkatapos, sinabi ng Panginoong Kristo sa mga alagad, paupuin niyo silang lahat. Nakaupo na ba kayo? Upo kayong lahat. Yung naglalakad at nakatayo, hindi kasama sa pagpapalang ito. Gusto niyo makatikim ng pagpapalang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw? Maupo. Upo lahat. So naupo naman sila sa damuhan. Wala pang silya noon eh. Upo sila sa damuhan. Pagkatapos noon, nakaupo na sila, nakatingala sila lahat sa gagawin ni Jesus. Kayo sa nakatingin. Ito pang isang sekreto, tuturo ko sa inyo. Kung gusto nyong matuto at malaman ang sekretong ibig nyong malaman, tutukan nyo ang bibig ng taong naghahayag ng katotohanan. Amen? Kaya kung ako kayo, sa araw ng Sabado, playback po ito sa umaga, di ba? Bago kayo pumarito, panoorin nyo sa playback. Tingnan nyo ang bawat kisap ng aking mata.
tingnan nyo ang buka ng aking bibig at bilangin nyo kung ilan ang aking ngipin. Pag nabilang nyo yon, maniniwala kong nanood nga kayo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Nasa sekreto. Tinuturo ko sa inyo masikreto. Ha? O ngayon, nagdasal ang Panginoon. Tingnan nyo ha. Si Jesus, namuhay na tulad natin. Nagutom, nauhaw, napuyat, nagalit, etc. Dinaanan niya lahat. Ang isang natandaan ko sa kanya, lahat na kanyang ginagawa, bago niya pasimulan, nananalangin siya sa Ama. Nananalangin siya sa Ama. Kasama niyo. At di lang yun. Pagkatapos niya gawin ang isang himala, muli siyang nananalangin at nagpapasalamat sa kanyang Ama. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Pagkatapos niyang manalangin at nagpasalamat, pinagpira-piraso ang 5 pirasong tinapay at saka 2 pirasong isda. Pagkatapos, pinamahagi doon sa lahat ng taong nagugutom. Higit 5,000 ang tao ng sandaling yon. Lalaki lang ang binibilang noon. Hindi kasama ang babae sa bilang. Noon, mas marami na ang babae noon kaysa lalaki. 1:2. So kung 5,000 ang lalaki, may 10,000 babae. 15,000. At hindi lang yun. Hindi pa kasama sa bilang ang mga batang wala sa gulang, sa tamang gulang. At ang 5 pirasong tinapay na ito, galing sa isang maliit na bata. Bakit yung matatanda walang baon? Bakit yung bata mayroon? Bakit? Ha? Bakit naisipan ng batang yun ng araw na yun na magdalang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda? Alam niyo kung bakit? Sa lahat na gagawin ng Diyos, mayroon na siyang hinahanda. Nagaganap ng tungkulin na kanyang kailangan para gumawa siya ng isang himala sa araw na yun. Kaya pagkatapos makakain ng lahat, alam ni Jesus na sobra-sobra ang ipinamahagi. Ang sabi niya, tipunin ang lahat na sobra. Ayaw kong may masayang. Narinig niyo yun? Ayaw ng Diyos na mayroon tayong sinasayang. Huwag niyong sinasayang ang oras sa daldalan dyan. O sa paglakad-lakad. Samantalahin yung pagkakataon, sapagkat ako'y nangakong hindi ako magtatagal tuwing Sabado, 1 oras lang. Pag hindi natin natapos, tatapusin natin sa susunod. At ang mensaheng ito ay hindi natin matatapos hanggat hindi kayo pinaghihimalaan ng Diyos. Amen ba? So, tinipon nila. Ano ang natipon nila? Ha? 12 bakol na malaki ng pira-pirasong tinapay. Sabi sa Biblia, they had all eaten and were satisfied. Lahat ay kumain at nabusog. Satisfied. Mayroon pang hindi nakatayo dahil sa kabusugan. Inumaga na doon. Doon na lang natulog. Nagpaumaga dahil sa kabusugan.
Ang tanong ko sa inyo, hindi ba kayo nabubusog ngayon? Habang kayo nakikinig? Nagugutom ba kayo? Naalala niyo ba ang inyong tiyan? Sinasabi na bang inyong tiyan, gutom na siya? Ha? Hindi. Sapagkat ngayong gabi, di man matapos natin ang mensaheng ito, tatandaan niyo ito. Kung kayo'y nakinig, kahit hindi pa ako tapos, ngayong gabi, pag-uwi niyo, may aabutan kayong himala sa inyong bahay. Okay. Ang tanong, paano dumami yung 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda? Ibinigay ng bata sa kamay ng Panginoong Hesus. Ibinigay ng bata sa kamay ng Panginoong Hesus. Anong ibig sabihin nito? Miracles happen when you and me cooperates with God. Ang himala ay nagaganap kung kayo at ako ay makikipagtulungan sa Diyos. Kailangan ba ng Diyos ang tulong? Hindi. Tayo ang may kailangan ng tulong. Amen? So, nakita nila kung paano gumawa ang Diyos mula sa maliit na bagay. Mula sa 5 pirasong tinapay. Mayroon kayong 5 pirasong kusing. Natatandaan niyo yung balo na nag-alay ng 2 kusing? Kanya nang ikabubuhay? Bakit isinulat sa Biblia yon? Bakit pinuri ng Panginoong Kristo yung babaeng yon? Bakit? Sa susunod, papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Okay. Yun ang divine provision. Naranasan ng bata at lahat ng tao God's unlimited provision mula sa kanilang kamay. Kung ano ang hawak ng kanilang kamay. Ang kamay niyong yan, may hawak na pagpapala. Ang kamay niyong yan, may hawak na pagpapala. Ang kamay niyong yan, maraming magagawang himala. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Lalo kung malakas ang palakpak. Okay. So, provision yon. Dito naman sa protection. Nasaan ang protection ng Diyos? Bibigyan ko kayo at tatapusin natin ito susunod. Sa naganap sa Biblia. Sinong tao sa Biblia ang kinasihan ng Diyos na gumawa ng himala at kababalaghan na nagpasuko sa Parao ng Ehipto? Ha? Na nagligtas ng mga Hudyo sa pagkaalipin ng makapangyarihang Paraon sa Ehipto. Sino? Si Moses. Kilala niyo ba si Moses? Si Moses ay isang kriminal. Takas na kriminal. Buhat sa Ehipto. Kaya nandoon po yon sa desierto ng Midian. 40 long years. Hindi alam ni Moses ang kanyang gagawin. Alam mo kung anong mayroon si Moses na hindi niya alam na isang kapangyarihan palang binigay sa kanya ng Diyos? Ano? Tungkod. Isang pirasong kahoy. Tungkod.
Ginagamit niya sa pag-alaga ng tupa at sa kanyang paglalakad sa desyerto. At ito po ang ipinakita sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng isang pirasong tungkod na ito ni Moses na kanyang ginamit na pantukod, tungkod na pangtukod sa kanyang paglalakbay at pagpapastol na panatili ng Diyos ang lakas ni Moses, lakas ng 40 taon hanggang sa siya ay dumating sa 120 taon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Because of this staff or piece of wood, Moses' strength was preserved by God. The strength of a 40 years old up to 120 years old. Sabi sa Biblia, hindi nagbago ang lakas ni Moses, hindi nagbago ang paningin ni Moses, 2020 vision up to the age of 120. Iyan ang aking pangarap ngayon sa buhay. Ang nagawa ng Diyos kay Moses, gagawin sa gawain ito ng Panginoon. Tasa kamay nyo. You know why? We are like the Israelites of the Exodus time. Dinala sila ilang. Kung saan-saan dinala ng Panginoon ang mga Israelita sa ilang para lang sila palayain sa pagkaalipin ng kahirapan sa Ehipto. At para dalhin sila sa lupang pangako na sagana sa lahat ng kanilang kailangan. Sa anong paraan? Isang araw, tinawag si Moses. Paglapit ni Moses, nakipagtalo pa si Moses. Sa kanyang pakipagtalo, tiningnan ng Diyos ang hawak ng kanyang kamay. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ano ba yung tangan mo? Ano ba ang tangan mo? Ano bang pinanghahawakan mo sa harapan ko? Ang sabi ng Moses, tungkod, pamalo sa mga tupa, pirasang kahoy na lumang-luma na. Ang sabi ng Diyos, bitawan mo. Bitawan. Binitawan ni Moses. Anong nangyari sa tungkod? Naging ahas. Nagulat si Moses. Ha? May buhay pala yung pirasong kahoy na yun. Alam ang bagay na walang buhay. Pag nakita ng Diyos at hiningi sa iyo at binigay mo sa Kanya, magkakaroon ng buhay. At magkakaroon ng kapangyarihan. O ang sabi ng Diyos, damputin mo sa buntot ang ahas. Ikaw, dadamputin mo? Ha? Dinampot ni Moses. Anong nangyari doon sa ahas? Naging tungkod. At ito ang sinabi ng Diyos. Ayan, huwag mong iwawala ang tungkod na yan. Hindi niyan basta kahoy. Sa pamagitan ng tungkod na yan, gagawa tayong dalawa. Sabi ng Diyos. Nang himalat kababalaghan hanggat sa sumuko ang makapangyarihang paraon ng Ehipto. Amen ba? Ang sabi ng Diyos kay Moses, puntahan mo sila. Sabi mo sa paraon, palayain ang aking bayan. Ang sabi ni Moses, ako? Paniniwalaan noon? Hindi sila maniwala sa akin? Ang sabi ng Diyos, basta dalhin mo ang tungkod na yan. Sa pamagitan ng tungkod na yan, anumang sabihin ko sa iyo, sabihin mo sa paraon. Basta. Sabi ni Moses, sabi ng Diyos kay Moses, nung ayaw pa ni Moses, sabi ng Diyos kay Moses, basta. Makinig ka sa akin, ako ang iyon Diyos. Ikaw ang magiging Diyos nila. Ano mang sabihin ko sa iyo, sabihin mo sa kanila. At patutunayan kung iyan ay galing sa akin,
sapagkat anumang sabihin mo sa kanila, susundan ng tanda, himala at kababalaghan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng likod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, Yes! finally, ang buhay ko ngayon, ang buhay ko ngayon siksik-liklik ng biyaya. Kung may pagsubok man ay hindi alintana. ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahan sa landas ng kabanalan. Finally, Finally, yes, finally, and finally, finally, yes, finally. purihin ang Panginoon. Tanong, taas ang kamay. Tanong, gusto nyo talagang yumaman? Gusto nyo laging protektado ng kapangyarihan ng Diyos? Gusto nyo hindi kayo magkamali sa inyong mga gagawing desisyon? Then listen to this message. Pakinggan nyo ng mabuti ang mensaheng ito. Una ngayong gabi, inihayag sa atin ng Espiritu ng Panginoon na God's divine protection and provision and guidance is right in your hands. It is within your command. Nasa atin na. It is in your eyes. It is in your ears. It is in your nose. It is in your hands. It is in your feet. It is in your teeth. Kung may ngipin pa kayo, hallelujah. Nakikinig ba kayo? Iyan ang gagamitin ng Diyos. Ang tanong dyan ay, paano? Sabihin nyo, paano? Gusto nyo malaman? Sa susunod na Sabado? Tasa kamay nyo. Patitikimin ko na kayo. Second, pangalawang bagay na dapat natin malaman, know that the secret key to God's divine provision, guidance, and protection that is now in your command or in your control is knowledge and wisdom. Knowledge and wisdom. Tasa kamay. Tandaan nyo, knowledge and wisdom are different. Magkaiba po yan. But they work together. Knowledge is kaalaman. Wisdom is karunungan. Okay? Mayroon pa akong 5 minutes. Mag-overtime ako ng 5 minutes. Hosea 4:6. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children.
ang taong bayan ng Diyos naghihirap, namimighati, at natutudas dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman kung ano ang taglay nilang kapangyarihan. Narinig niyo? Dahil sa kanilang kaalaman, kakulangan sa kaalaman kung ano ang taglay nilang kapangyarihan sa kanilang kamay, sa kanilang isipan, sa kanilang bibig, sa kanilang ilong, sa kanilang tainga, sa kanilang balat, sa kanilang kuko, sa kanilang tuhod. It is there. Naririyan na lahat. Kaya ako'y naniniwala na lahat na makikinig ng mensaheng ito, tulad ni Moses, nakinig sa Panginoon, naniwala at sumunod, gagawa ang Diyos ng mga himala at kababalaghan sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. The question is, how would you gain or obtain that knowledge and wisdom? Paano natin madidiscover o mahahawakan ang kaalaman na yan at karunungan na siyang magpapalakas sa atin, magpapagaling kung tayo may karamdaman, magpapayaman kung tayo'y nagkukulang, magpapabata kung tayo'y tumatanda, magpapalakas kung tayo ay nanghihina. Amen ba? Tanong sabihin nyo, paano? Sa Sabado, bumalik kayo. Tasan yung kamay. Sabihin nyo, Panginoon, ibig ko po na malaman ang lahat ng dapat kong malaman tungkol sa inyong divine protection, divine guidance, and divine provision. Patuloy po kayong maghaya, makikinig. At di lang yun. Ito ay aming ibabalita sa lahat ng aming kasambahay, kapitbahay, nang sa gayon ang aming lipunan at bayan tunay na maging happy and prosperous talaga. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Find your partner. Find your partner. Sabi mo sa partner mo, nagustuhan mo ba? 1 plus 1. Pangalawa, ano yung nagustuhan mo? Tanungin mo sa kanya, ano nagustuhan mo? 1 plus 1. 3 plus 3. Ano nagustuhan nyo? Ito ang sasabihin nyo sa uli. Babalik tayo sa Sabado. Kung nagustuhan nyo, balik kayo Sabado. Ang tanong ko, nagustuhan nyo ba? Naniniwala kayo? Na kayo ay yayaman? Babata? Lalakas? Gaganda? Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihan, Panginoon. Taas ang kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Sa Sabado, sa pagbalik nyo, magdadala kayong tig-5 pirasong tinapay. 5 pirasong tinapay at 2 boteng agua belina. Tubig at tinapay lang. Walang isda. Baka mangamoy tayo dito. Amen ba?
Ang lahat na susunod, matutulad kay Moses. Okay, taas ang kamay. Pagtapong ko sa inyo, ang isisigaw nyo, Lord, patuloy kayong mangusap. Lord, patuloy kayong mag-usap. Makikinig ako. Makikinig ako. Are you ready? Lord, patuloy kayong mag-usap. Makikinig ako. God bless you all. See you next Saturday. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan, sapagkat siya sila'y aking gagapan. Sa gitna ng kawalan, Purihin ang ating Panginoon at siya'y pasalamatan sa biyaya ng gabing ito. Sister Mean, sa isa na namang mensahe na atin pong napagsalusaluhan patungkol sa kanyang divine protection, divine guidance, and divine provision. Kaya ako nananalig at nananampalataya ako na muli ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin sapagkat patuloy po ang magiging serye o topic ng ating punong lingkod na ito. Kaya po hanggang sa Sabado, Amen. pakinggan po natin yung mga parts na nais niyang tapusin para po sa topic na ito. Amen. At muli tayong magsama-sama sa Sabadong ito, purihin ang ating Panginoon. Brother Tony Sacapanyo po, nagsasabing isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Pansamantala nagpapaalam si Sir Mean Bolano. God bless us all. di ako mawawalan, sapagkat siya Shaddai ang aking gagapan. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan,